Magandang araw mga boss, dito na tayo sa last part. Nakita nyo naman, napalitan ko na ito ng aircon filter. Kaya itong cover niya, ilalagay ko na yan. Ay siya nga pala, doon sa nakapansin ng papel dito sa ibabaw ng bagong aircon filter, huwag kayong mag-alala dahil natanggal ko naman yun. Ganun pa man, maraming salamat sa nakapansin. Itong tinuturo ko dito sa glow box, yung parang letter C mga boss, kabilaan yan, di ba? Itatapat nyo yan dito sa pagkakabitan niya. Ayan o, yung parang maliit na tubo lang siya, itatapat nyo siya dyan. Pag naitapat nyo na, pero ipasok nyo muna itong stopper nitong glow box. Ipasok nyo muna yan. Ayan muna yung unang ipasok. Tapos, itapat nyo na ngayon itong pinaka-clamp. Yan yung pinaka-bisagra nitong glow box eh. Pag naitapat nyo na yan sa pinaka parang tubo niya mga boss, itulak nyo pababa itong glow box. Ayan. Tapos pwede nyo na isara. Yun lang mga boss, ayaw magsara nitong glow box si customer. Ayaw niya mag-lock. Ibig kong sabihin, kaya pumasok sa isip ko baka nakaharang itong mga laman niya. Kaya tinanggal ko muna. Kaya lang mga boss, ganun pa rin no. Ayaw kumapit, ayaw niyang mag-lock. Kaya ang ginawa ko dyan, tinawag ko si customer. Sir, pasara. Pasara. Ayaw sa akin eh. Eh? Ayaw sa akin. Ikaw magsara. Ito. Sige, ako na magsasara kayo. Bisado mo to eh. Ito nga. Ha? Natanggal na. Natanggal na ba? Hindi po. Ito Ah. kabitan. Eh pag sinasara mo, ganyan na lang. Ganyan na lang po, hindi lang nagtatama. Ito po yung nagkano rin siya. Ba't nasira yan? Hindi po, ito po yung kompo. Siguro may biglang nagsara din eh. Ito po yung kabitan ito. Ganyan talaga siya. Hindi po sira ito eh. Para, Patingin nga ako titingin. Bukas ako. yung lagayan po, nabiyak na yung Sa pag-check up na ginawa ko, wala naman akong napansing sira dito sa lock ng glow box ni customer. Dapat sasalo pala to. Kaya po dinadahan-dahan ko na pagkabit. Yun. Kung mapapansin nyo mga boss, itong kinakapitan nitong glow box para mag-lock siya, maluwag. Kaya ang ginawa ko dyan, tinanggal ko ulit itong glow box ni customer para ma-check up ko nga itong kinakapitan ng lock ng glow box niya. Ilapit ko itong camera mga boss, kung mapapansin nyo, meron siyang screw. Kaya ang ginawa ko dyan, kumuha ako ng Phillips screw para higpitan ko itong kinakapitan ng lock ng glow box niya. Maluwag lang naman yan mga boss at kailangan lang namang higpitan gamit nga itong Phillips screw ko. Nakakala naman ni customer na biyak na itong kinakapitan ng lock nga nitong glow box niya. Pero nakita nyo naman, hinigpitan ko lang yan gamit itong Phillips screw, naging okay na. Dahil nga sa wala ng ugayan, pwede ko na ngayon ibalik sa dati niyang position itong glow box. Sa paglagay niyan, meron naman siyang guide. Basta isentro nyo lang at pag okay na, pwede nyo na nga itulak pababa itong glow box. Tapos, pwede nyo na nga isarado yan. O, di ba? Okay na. Ganun lang. Okay na. Okay? Very good ba? Very good. Dahil sa okay na ako dyan, napalitan ko na yan ng aircon filter. Balik na ulit ako dito sa harapan ng makina ni customer. Syempre para ma-check ko muna yung langis niya kung okay na ba yung pagkaka-level. So paano hinugot ko nga itong dipstick, okay naman yung level ng oil. Nakalagay siya sa pool. Na pag nagkulang nga itong langis, bahala na si customer magdagdag. Sir, pa-start sir makina sir. Position ko muna ng maayos itong camera. Para pag i-start ni customer itong makina, ramdaman ko agad kung meron siyang kalya. Napa-stop nyo nga itong makina, bombayin nyo agad itong fuel pump para sigurado kayo na hindi pinasok ng hangin yan. Tignan mo. Mainit pa ka naman, di ba? Parang tumining. Yung hatak ito kaya rin. Ha? Hatak. Ay, subukan natin yata. Pero bago namin subukan yung hatak nito mga boss or bago kami mag-road test, syempre pakiramdaman ko muna itong makina kung meron siyang palya at kung okay naman, paswisok ko itong makina tapos start siya ulit. Ginagawa ko yung mga boss para malaman ko kung okay ang starting nito. So diba, okay, one click siya pag start. Alam niyo mga boss, pag first time sa akin ng isang customer, pag pumapasok ako sa loob ng sasakyan niya, gusto ko lagi siyang nandun. Kaya ang ginagawa ko, tinatawag ko. Sir, ako dito sir. Mahirap kasi mga boss, mamaya may mahalagang gamit dyan, tapos biglang nawala. Kaya maganda yung nakamonitor siya. Ito ba sir? Aircon kayo po. Ako sa may aircon. Lumakas ba? Barado kanina yung ano yun. Kaya, ito harap lang. Okay oh.
I-lock sa mga sir, lagyan mo sa ano. O, kita mo, uugong na. Dapat sir, pag nag-ano sir, pag nagpapa-chase oil ka para yung filter, hindi masisira, pahanginan mo. Eh, ito nagpapa-chase oil ka, kung ayaw mo magpalit, pwede naman hanginan yun. Bali yung binabanggit ko dito mga boss, yung aircon filter, pwede namang hanginan yan. Kahit hindi palitan. Oo, kahit hindi palitan, okay lang yun. Mas hindi mo masisira agad yan. Kasi pag nahanginan kahit pa paano nakakatulong. Minsan po tinatanggal ko kayo, Ray, tapos pinapagpag ko lang. Oo, dami Hanginan mo na lang. Ha? Hanginan mo na lang, mas maganda kasi hanginan mo, matatanggal. Pag, meron pa rin naiwan yun. Kung nakikita ko po, alikabok eh. Kung pinapagpag ko, siguro mga 6 months. Dahil sa okay na yung buga ng hangin ng aircon niya, lumakas na. Dito naman ako ngayon sa oil filter niya. Before kasi mga boss, merong leak ng langis dyan sa may kinakabitan nitong oil filter sa pagitan niya, yung pinaka-base at dito sa o-ring. At sa naging assessment ko, kaya naman nangyari yun dahil nga sa grabe naman kasi sa higpit yung pagkakalagay ng dating oil filter. Kaya ang nangyari, napitpit na masyado yung o-ring niya, yun, tumagas na tuloy yung langis. Pero ito mga boss, kung makikita nyo, itinuturo ko nga kay customer na so far wala pa naman ako nakikitang leak ng langis dito nga sa pagitan ng o-ring at ng base ng kinakabitan nitong oil filter. Eh matagal na rin naka-start itong makina pero wala pa kami nakikitang leak ng langis dito nga sa kinakabitan ng oil filter. Sabi ko nga kay customer, silipin ko pa rin dito sa ilalim. Pwede kasi magkaiba yung pinanggagalingan ng tagas ng langis. At isa pa mga boss, gusto ko rin mapatunayan kay customer na hindi ATF yung tumatagas na langis dito sa paligid ng makina niya papunta nga dito sa transmission. Kasi kung napanood nyo yung part 1 nito mga boss, matagal ko rin chinek up itong sinasabing leak dito sa transmission niya na ATF nga daw yung tumutulo. Pero nung inikutan ko naman itong oil pan niya, tapos tinignan ko itong ibabaw ng transmission, wala naman akong nakitang leak. Kaya ang naging suspect ko talaga dyan, yung kinakabitan talaga nitong oil filter, doon nagsimula yung tagas dahil nga sa yung oil filter niya, napitpit na yung o-ring. Yun nga mga boss, dahil sa sobrang higpit yung pagkakalagay ng oil filter. Dahil nga sa wala naman na akong makitang langis na pumapatak dito sa ilalim ng makina ni customer or dito sa transmission niya, balik na ulit ako dito sa makina. Ugutin ko nga itong dipstick. Lumid langis, kaya na pa sa maandar. Dapat maitim na yan, oh. Ang linis pa rin, oh. Oh. Kaya na pa yung maandar, di ba? Di ba? Di ba sabi nga ng isa, yung iba pag pina-start, itim na agad yung langis niya, eh. Sa'yo, kita mo, linis pa rin, di ba? Ito kaya rin, hindi naman low. Kulang pa ako sir, kaya hinahanapan kita ng ano may kulang yan. Actually mga boss, kaunting-kaunti lang naman yung kulang ng power steering fluid ni customer. Kaya sabi ko sa kanya kanina, baka meron ka dyang power steering fluid, dagdagan ko ito. Kaya lang wala nga siyang extra power steering fluid, kaya sabi ko bumili na lang siya tapos dagdagan niya na lang. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede na kaming mag-road test ni customer. Ito na yung pinaka-importante at hinihintay ng lahat kung bumalik na ba yung hatak nitong sasakyan ni customer or nagkaroon ba ito ng malaking pagbabago sa takbo niya. Testing. Saan kaya? Kaliwa kanan? Kaliwa. Hindi mo ngayon, malakas na siya umatak. Oo? Ay, sakto nakahinga na. Nakahinga eh, no? Nakahinga kuya. Ganda ng pagkabata ko, mga bata. Seatbelt tayo. Para maraming ano, ingat. Sige, hataw mo. Oh, sakas pala nito Ayos, oh. humila. Ganda ng bata Uy. ka. O, di ba? Oo. Diba? Doon tayo mag-U-turn sa kabila. Sige, diretso lang. Sir, seatbelt ka, sir. Matuloy ka magpatakbo eh. Akala ko yan, hindi ka nagsiseatbelt. Ha? Akala ko lang seatbelt. Hindi ako nagsiseatbelt, papasok eh. Ah, ganon? Kaya yung tulog na yan. Yan. Pero hindi ako nagsiseatbelt. Kinukuha ko na lang yung kan. Tinitis ko yung tunog eh. Ay, ganon? Oo. Pero nawala din kuya. Nawawala din. Yung tunog niya. Ah, Ano, mga tayo? naumay. Sige. Sige, paikutan mo, nakikita ko sa vlog mo eh. Okay. Bigla mo nga yung preno, tingnan nga natin kung malakas. Oh, wala, okay naman. Okay na yung kuya, kumakapit.
Kasi yan naging problema ko. Yun yung una kong message sa inyo noon. Pinatawag niyo ako. Ah. In-accept niyo yung tawag ko. Wala, busy talaga ako, pasensya ka na. Oo, kaya rin. Pero ayusin Pero at least sasabi ko naman sa'yo, di ba? Ibalik lang yung luma. Di ba? Sino yung sinabi ko? May balik kasi wala Balik yung talaga luma. sila. Wala masira yun eh. Oo. Alam mo, hindi porkit hindi makahatak, EGR agad. Hindi ako sampalataya doon. Eh, 30 mil agad. Parang napaka na ko Ba? eh. Parang gusto ko nang umuwi na iwanin sa sakyan doon eh. Kaya lang, wala akong pambayad. Dahil lang sa tagas ng langis. Oo. Grabe, no? Sana yun. Eh ako, pag silip ko agad, filter lang ang may problema nito. Sobra-sobra sa higpit, kaya nag-leak eh. Hulog ka ng langit sa mga Nako. ng mga may problema ko rin sa mga ganito. Kawawa naman pala ako, nasa langit na, hinulog pa. Hahatulan kasi agad eh. Alam mo naman na kung lalaban ng pareha sila, tama lang. Ayun nga minsan eh. Tapos pag sinita mo pa naman yung gawa niya, sabi naninira ka. Kaya nga po, sila kasi walang konsensya. Ano, solve na? Opo, ito na yung pasokan natin. Opo, ayan na. Gary, thank you. Napakabuti mong tao. Nako, Diyos ko, salamat. Maraming salamat. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat. Okay na itong sasakyan ni Bossing. I-ano mo na, ibalik mo na. Baba mo na ako, sir ah. Gary, complete mo. Oo. Sana lang mga po sa bawat video na ginagawa ko, lagi niyong naiintindihan para naman hindi masayang yung mga pinagpaguran ko. Kita niyo naman, di ba? Hindi ko na masyadong pinapass forward yung paggawa ko ng video para mas paget nyo kung paano ko ito ginagawa. Nakita nyo naman kung wala kayong kamalay-balay sa sasakyan, mapapagastos kayo ng malaki. Kaya pasensya na kayo kung agresibo akong matuto kayo dahil ayoko kasi kayong maloko at hindi kayo mapagastos ng malaki. Salamat!